Reflection on the fourth word will be given by Brother Romy Abulad, SVD, Associate Philosophy Professor at the University of San Carlos, Cebu City. Who will ever forget the November 2013 Super Typhoon Yolanda, the deadliest Philippine typhoon on record, which affected about 11 million people and left a massive destruction in the Visayas region. But more than the destructions, there were stories of hope and strength to tell. Mr. James Santos, a survivor, an inspiration, will share his story. This will be followed by the family prayer to be led by Mr. and Mrs. Steve Tamayo and family. A dance drama on realities will be performed by the Alun Alun Dance Circle with the artistic direction of Miss Ligaya Fernando Amil Bangsa. Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Mga kapatid, ang ikaapat na salita ay matatagpuan sa dalawang ebanghelyo, sa ebanghelyo ni Mateo at sa ebanghelyo ni Marco. At sa dalawang ebanghelyong ito ay wala nang iba pang mga salitang nakatala. Kung gayon, batay sa mga ebanghelyo ni Mateo at Marco, tila ito ang tanging salita na binitiwan ni Jesus bago siya mamatay sa krus. Sa makatwid, ang anim pang mga salita ay matatagpuan lamang sa mga ebanghelyo ni Lucas at Juan, 3 kay Lucas at 3 kay Juan. Kung nanamnamin natin, ang 7 salita ay parang bumubuo ng isang piramid na ang pinakatuktok o pinakadulo ay ang ikaapat na wika. Ang ikaapat na wika kung gayon, ang pinakamatinding bahagi ng pasyon o ng paghihirap ni Jesus sa krus. At halos ay magkatulad ang pagkakalarawan ni Mateo at Marco sa eksenang ito. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Tanghaling tapat, kung gayo'y kataasan ng araw, kainitan ng panahon, kasukdulan ng liwanag, subalit nagdilim sa buong lupain. Maigting na liwanag, maigting na dilim. Paano nating pagsasamahin ang dalawang ito, liwanag at dilim? Pagdating ng tanghaling tapat, ay kamangha-manghang nagdilim ang buong lupain. At nang maganap ito, ayon kay Mateo at Marco, biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo, nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang mga banal na pumanaw na. Sa harap ng mga kamangha-manghang mga pangyayaring ito, ay maaaring ang unang maghari sa atin ay pagkatakot at pagkasindak, pagkagimbal sa mga biglang pagbabago ng mga kapaligiran. Oo, mga kapatid, nagbabago na ang kapaligiran, nagbabago na ang daigdig. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nasira ang nakadlang na tabing at dahil dito ay nakapasok ang mga nasa labas sa loob ng templo. Kung gayo'y nabuksan ang pintuan at ang lahat ay maaari nang pumasok. Ang mga nakabilanggo ay nakalaya na, ang kadena ng pagkaalipin ay naputol na, hindi na tayo alipin ng nakalipas. Ito ay isang panibagong panahon na maiugnay natin sa nararanasan natin ngayon sa tinatawag na paradigm shift. Metanoia at kenosis, kenosis at metanoia, at bunga nito ay ang pagsibol ng isang nilikha, ang new creation.
Paano itong nangyari? Paano itong naganap? Sa pamagitan ng taghoy ng isang malapit ng mamatay. Kung gayoy isang panaghoy ng kamatayan, Eli, Eli, lama sabachthani, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang bagong buhay, ang bagong nilikha, ang new creation, ay binili ng isa pa ring buhay, walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Tanging ang sukdulang hirap ng loob at hindi mailarawang sakit ng katawan lamang ang maaaring magdala sa isang tao upang tumaghoy ng katulad nito. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito marahil ang uri ng hirap na dinanas at dinaranas pa ng mga kababayan nating sinalanta ng mga bagyo at lindol sa Kabisayaan. Ito ay panaghoy, hindi ng isang nang-aapi, kundi ng isang inaapi. Hindi ito panaghoy ng isang magnanakaw, kundi ng isang ninakawan. At ninakawan hindi lamang ng 30,000 piso, kundi ng buo niyang kayamanan. Hindi ito ang panaghoy ng isang mayamang mambabatas na walang pakundangang nagnanakaw sa ating kabanambayan. Hindi ito ang panaghoy ng isang naka-uniforming pulis o sundalo na nagsasamantala sa mga mamamayan sa halip na maging tagapagtanggol ng mga ito. Hindi ito ang panaghoy ng isang mayamang mga ngalakal na nahuli ng BIR dahil sa milyon-milyong buwis na hindi binayaran. Sa madaling salita, hindi ito ang panaghoy ng isang matakaw sa salapi, matakaw sa kapangyarihan, matakaw sa karangalan, sapagkat hindi niya nalalaman ang kahulugan ng kenosis, ng tinatawag na self-emptying, na siyang dahilan upang sumigaw ang isang tao ng buong pagdaramdam. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Isang taghoy o lamentasyon ng isang taong nagbuhos ng buhay para sa kanyang minamahal. Sukdulang ang lahat ay lubusang maubos at maglaho hanggang ang liwanag ay mapalitan ng kadiliman at ang lahat ay mawala hanggang ang lahat ay maglaho at walang matira sa kanyang buhay. Wala na ang lahat, wala na ang lakas, wala na ang kalusugan at wala na ang kayamanan. Wala na kahit ang Diyos, maging ang Diyos ay lumisan sa kanyang buhay. Iyan marahil ang ibig sabihin ni Nietzsche nang wikain niya, patay na ang Diyos. Iyan marahil ang tinatawag ni St. John of the Cross, the dark night of the soul. Iyan marahil ang tinutukoy ni Mother Teresa ng Calcutta tungkol sa pagkawala ng Diyos sa kanyang buhay. At kung mawala na ang Diyos sa ating buhay, hindi ba't higit sa lahat ay dito lubos na masusubok kung gaano katatag ang ating paniniwala kay Kristo? Sa kabilang dakoy, hindi mo ba nararamdaman, kapatid, na ang lahat ay nagbabago na? Dumarating na ang isang bagong umaga? Bagamat sa pakiramdam natin, sa gitna ng sekular, materialistiko at teknolohikong lipunang ito, sa gitna ng kawalang pag-asang dulot ng mga nakayayanig na sakuna, lindol, bagyo at baha, ay tila lumisan na si Kristo sa ating buhay at tila nawawala na ang Diyos. Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Lubhang napakasakit ng araw na nagdusa at ipinako ang Panginoon nating Hesukristo na sa tindi ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagdurusa, kanyang nasambit ang nagdadalamhating panawagan ng pangungulila, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Sa aking buhay, marami na po akong unos at pagsubok na nadadaanan at nalampasan. Subalit kung ako po ang tatanungin, ang pinakamahirap at pinakamatindi marahil ay ang kaganapan noong Nobyembre 8 ng nakaraang taon. Hunyo po nang magpasya ang aking mga magulang na lumipat sa Tacloban. Sa kadahilanang ang aming tahanan sa Marikina ay binabaha at nais nilang makapiling ang aking kapatid at ang kanilang nag-iisang apo. Kaya't bagamat mahirap po para sa akin na mawalay sa kanila, ako po kasi sobrang malapit po sa aking mga magulang. Talaga pong ginagawa ko po ang lahat para po mapaligaya sila at maparamdam sa kanila kung gaano po sila kahalaga sa akin, kung gaano ko sila kamahal. Kaya't mahirap man sa akin, ay tinanggap ko po. Sa totoo nga po, hinatid ko pa sila doon at sinamahan po at tinulungan sila na ayusin ang kanilang matitirahan doon. Araw-araw po, nakontento na lamang po ako sa aming tawagan at pagkukumustahan. Kaya't nung nagkaroon po ako ng pagkakataon noong Oktubre, nung nakaraang taon, ako po kasama ang aking tiyahin, ang aking kapatid, kami po'y umuwi sa Tacloban. At talaga naman pong sobrang saya ng pagkakataong iyon. Nabuo pong muli ang aming pamilya. At sa sobrang kagalakan namin, walang patid ang aming kwentuhan. Ikinuwento ng aking mga magulang kung paano po nilang nagustuhan ang pagtira nila doon sa Tacloban, sapagkat sariwa ang lahat, sariwa ang hangin, ang kanilang pagkain, malinis na dagat, at sila ay nagkaroon ng maraming kaibigan doon. At ang kanilang tirahan po malapit sa simbahan, araw-araw po silang nakakapagsimba doon, malapit po sa pamilihan, at syempre malapit po sa kanilang apo. Talaga pong source ng kanilang kaligayahan, ang kanilang apo po. Talagang inaalagaan po nila yon at araw-araw po nilang ipinapasyal, paikot dun sa subdivision kung saan po sila nakatira. Sa sobrang kagalakan namin, kami po'y nagplano na doon po kami mag-suspend ang aming Christmas. Subalit, sino nga naman po ang makapagsasabi na ang aming kaligayahan ay panandalian lamang? At yung pagkakataong iyon pala po'y, yun na ang huli naming pagkikita. Sapagkat nung 7 ng Nobyembre, malakas na po ang ulan dito sa Maynila, kaya't naisipan ko pong kumustahin ang aking ama. Nakausap ko po siya at siniguro niyo po sa akin na huwag kang mag-alala sa amin, handang-handa kami dun sa bagyo. At alam mo naman dito sa Tacloban talagang maulan, talagang laging umuulan. Sanay na kami dyan. Kaya't kahit na ako'y nag-aalala para sa kanila, ako'y naniwala. Pinanghawakan ko ang sinabi ng aking ama na ligtas sila at sila'y handa. At ako ay nagdasal at isinuko sa Panginoon ang kanilang kaligtasan. Kaya't kinabukasan po noon, maaga po akong nagising. Sinubukan ko pong tawagan sila. Kaya lang po, cannot be reached na at wala na pong signal. At nakikita ko po ang lahat, mga footages po sa telebisyon, na sobrang taas po ng baha. Doon po ako'y nag-alala na, wala na po akong magawa kundi magdasal na lang ng magdasal. At nung hapon po ako'y umattend pa nga ng prayer meeting. Kalagitnaan po ng prayer meeting, akin po natanggap ang tawag ng aking kapatid. Sinabi niya sa akin, Kuya, nakatanggap ako ng tawag kay ate. Sila'y ligtas na. Sila ay nasa Cebu. Sabi ko, bakit nasa Cebu sila? Di ba nasa Tacloban sila? Sabi niya, sa tindi daw ng bagyo, sila'y lumikas pa tungong Cebu. At doon ginamot ang kanilang mga sugat. Ako'y naguluhan at syempre, sinabi ko kaagad sa aking kapatid, Kumusta? Kumusta sila mami at daddy? Matagal po bago napagsalita ang aking kapatid.
At sinabi niya pong, "Kuya, wala na po sila mami at daddy. Wala na sila. Sila'y tinangay ng baha, ng napakataas na baha." Nung pagkakataong yun, wala na lang akong magawa kundi mapaupo at nasambit ko, Diyos ko, bakit po sila pinabayaan? Bakit sila pa at bakit sa pamamagitan pa nitong klase ng pagkamatay ang kanilang kinahinatnan? Hindi po ako makatulog doon. Dasal ako ng dasal sa Panginoon. Nagtatanong, nagsusumamo. Nag-text po ako sa mga kaibigan kong pare, humingi po ako ng dasal. Nag-post po ako sa Facebook kung sino po makakatulong sa akin para makarating sa Tacloban. Para po ako po mismo maghahanap sa kanila. Subalit sa tindi ng pinsala na natamo ng Tacloban, naging imposible po para puntahan niyon. Subalit, bagamat nawala po ang aking mga magulang, ang kabutihan po nito'y nakaligtas ang aking kapatid at ang kanyang pamilya. Nung kami po'y nagkita, nakauwi po sila dito sa Maynila, akin po siyang hiniyakap ng pagkahigpit-higpit. At ikinwento niya po sa akin ang nangyari nung araw na iyon. Sinabi po ng mga kapitbahay, ng mga nakasaksi, na ang aking mga magulang ay nakalabas ng tirahan nila. Subalit napakataas po talaga ng tubig. At ang tubig ay maitim, maputik. At nung panahon na iyon, ang ina ko po na hindi marunong lumangoy, talagang pinilit ng aking ama na sagipin. Pilit niyang hinahawakan, itinataas, sa abot ng kanyang lakas, sa abot ng kanyang makakaya. Subalit, tila tumaas ng tubig at nalunod na ang aking ina. Sinabi ng mga kapitbahay, bitiwan mo na siya sapagkat wala na siya, iligtas mo ang iyong sarili. Pero hindi binitawan ng aking ama ang aking ina. Sa kagustuhan ng mga kapitbahay na iligtas sila, pinagtali-tali po nila ang kumot at kanila po itong inihagi sa aking ama na kanyang naabot naman. Subalit sa sobrang lakas ng bagyo at ng baha, sila po'y natangay papunta sa dagat. At hanggang ngayon po, hindi pa rin namin nakikita ang kanilang mga labi. Nung marinig ko po ang kwentong ito, matinding kapighatian at lungkot ang bumalit sa aking mga puso. Noong mga panahong iyon, matinding pangungulila sapagkat nawala ang taong aking pinakamamahal. Wala akong ibang magagawa kundi magdasal, kumapit sa Panginoon at paulit-ulit na magtanong at magsumamo. Panginoon, nandiyan po ba kayo? Tulungan niyo naman po ako, tulungan niyo naman kami. Sa pagsubok na ito, bigyan niyo po kami ng lakas. Huwag niyo po kaming iwan. At sa gitna ng aking kalungkutan, dahan-dahan niya akong dinala sa paanan ng krus. At doon ay sinamahang humagulgol, sumigaw at lumuha, hanggang sa matuyo ang aking mga mata at lalamunan. Sa gitna ng unos na ito, aking nadamang hindi ako nag-iisa. Sapagkat kapiling ko si Kristo. Tulad ko, tulad natin, siya rin ay dumanas ng matinding pagsubok, matinding hirap at kapighatian. Siya na tunay na Diyos ay pinagkaitan din ng kanyang pagkatao at pagka-Diyos. Naghirap din siya. Bago pa man tayo maghirap, naranasan niya na ito. Ang alaala ng aking amang pilit inililigtas ang aking ina ay naging bukal ng konsolasyon at inspirasyon para aking matanggap ang kalooban ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal sa aking ina hanggang sa huli ay sumasalamin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hanggang sa huli, hindi tayo iwan ng Diyos. Na kung makita natin ang ating sarili sa gitna ng unos, sa sakit at matinding problema, huwag na huwag tayong mag-aalala. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat kapiling natin si Kristo. Kumapit tayo sa Kanya sapagkat hindi niya tayo bibitiwan. Hindi niya tayo pababayaan kailanman. Salamat po.
When we feel abandoned, neglected, rejected, we must love you. Let us not wallow in pitying ourselves, but let our love be expressed even in our deepest pain. Your Apostle Paul wrote that we must contribute to what was lacking in your suffering. Now, it's clear to us why there was such a lack to fill up. You needed us to unite our own suffering to yours, and once united, we share in your own redemption. We pray for those who choose to end their lives when extreme suffering comes. We sympathize with them. We love you in them. Lord, help those at the threshold of eternity express their deepest pain. Their deepest hurt, not to complain, but to name their fears, their needs, and deliberately choose Jesus, forsaken, and love Him alone. This is our deepest wish, our most profound prayer, to love you, Jesus abandoned in us, and in others. Amen. Thank you.